Okay, so good evening guys, no. For today, we'll have a lecture for microcytic anemia. This is a continuation. Week number 10 to be specific. So let's move on to the first page of your PowerPoint for microcytic anemia. Konting recall lang tayo since nabigyan na natin ng overview si microcytic anemia nung RBC abnormalities na natin. Okay, so when you say microcytic anemia, marami ka pong RBC na maliliit. There is microcytosis. Now, this is noticeable particularly sa MCV and RDW. Tandaan nyo ha, if you want to determine the size of your RBC, palagi kang nagbe-base sa MCV and sa RDW. Wherein in microcytic anemia guys, ang MCV is mababa. Okay? Ayan si RDW. Actually, si RDW mataas. Since ang sabi nga natin, na whenever there is anisocytosis, tumataas po si RDW. Diba? Regardless kung malaki or maliit si RBC, basta may abnormality sa mismong size, tumataas si RDW. Okay, now what's the problem with microcytic anemia? Ang problema is the production of your hemoglobin. Okay, to give you an idea, lahat ng sakit na nakakaapekto sa paggawa ng hemoglobin can give you microcytic anemia. Ang MCB, micro in size. Ano yung MCHC? Ang MCHC guys, mababa. Okay? There is hypochromia. Tandaan nyo ha, ang palaging partner po is microcytic hypochromic. Naaapektuhan yung production ng hemoglobin, so naaapektuhan din yung chromatia ng mismong RBC. Kung masyadong mababa yung MCB, you expect na tumataas ang central pallor ng mga taong hypochromic. 'Di ba? Kasi there is an inverse relationship between the MCHC and the central pallor. Okay? Sir, anong itsura kapag masyadong mataas ang central pallor? O ganyan. Malaki ang central pallor, pero mababa ang MCHC. Ibig sabihin yan, may problema sa hemoglobin synthesis. Okay, so isa-isayin natin to lahat, guys. Ha? Okay. So, let's start with your iron deficiency anemia. Unang-una, kasi it is the most common type of anemia worldwide. And isa po siya sa pinaka-common na cause ng microcytic anemia. Kakulangan ng iron sa katawan. Ngayon, bakit ba nangyayari yung iron deficiency anemia? Guys, ganito yan. Based on the book of Rodax, dapat daw po ang nakakain or nakokonsume mong iron araw-araw is 1 milligrams. No? Kasi po, yung katawan natin, nagtatapon siya ng 1 milligrams of iron per day. Kung yung katawan natin nagtatapon ng 1 milligrams of iron per day, dapat yung nakakain natin 1 milligrams din. Kailangan ma-met yun, guys, para hindi ka magkaroon ng iron deficiency anemia. Okay? So, therefore, lahat ng factor or lahat ng sakit kung saan hindi mo na-met yung 1 milligrams of iron per day may give you iron deficiency anemia. Okay? Ayun yung punto, guys. Ano ba yung mga mayayaman sa iron? Diba? Red meat. Yung red meat, mayaman yan sa iron. Kasi yung red meat, madami ang myoglobin. Ang isang myoglobin, maraming iron. No? Ayun yung punto. Now, these are the causes of iron deficiency anemia. Unang-una, inadequate intake. No? Baka kulang ka lang talaga sa pagkain ng iron. Kaya ka nagkaroon ng iron deficiency anemia. Okay? Hindi mo na-meet yung 1 milligram per day. No? Pangalawa is increased demand or supply. Nangyayari po to during the stage of puberty. No? Ayan, no? Rapid growth. Siyempre, kapag lumalaki yung bata, guys, lumalaki din yung muscle mass niyan. No?
Or sorry, tumataas yung muscle mass. Pag tumaas yung muscle mass, mangangailangan yan ng madaming myoglobin. Kapag nangailangan yan ng madaming myoglobin, edi mangangailangan yan ng madaming iron. So, yung mga growing children, guys, kailangan nila ng madaming iron. Okay? And of course, hindi lang naman muscle. Pati RBC. Lumalaki yan, edi dumadami din yung RBC count. Pag dumami yung RBC count, edi kailangan mo din ng madaming iron, guys. Okay. Pregnant women, yes, since hindi lang si mother ang may kailangan ng iron, whenever the patient is pregnant, pati yung batang nasa sinapupunan niya, kailangan din ng iron nun, guys. So, there is an increased demand for iron in cases of pregnancy. What else? Even vitamin B9. Ito ang dalawang pinaka-common na kailangan ng isang babaeng nagdadalang tao. Iron and folate. Kaya madalas sa kanila nagkakaroon ng iron deficiency anemia or madalas sa kanila pwedeng magkaroon ng megaloblastic anemia. Bakit megaloblastic anemia? Kasi ito, vitamin B9. Okay? Okay. Ngayon, pangatlo, baka naman, yes, nakaka-consume nga si patient ng iron. However, yung iron hindi niya ma-absorb. Okay? Bakit kaya hindi ma-absorb ni patient yung iron? Unang-una, baka the patient undergo gastrectomy. Okay? When you say gastrectomy, may tinanggal sa portion ng stomach. Or yung buong stomach tinanggal. Ang problema, guys, kapag tinanggal mo yung stomach, hindi na dadigest ng maayos yung pagkain. No? Kapag hindi na digest ng maayos yung pagkain, syempre, hindi mo mare-reabsorb yung iron. Okay? Pwedeng mag-lead yon into iron deficiency anemia. Pangatlo, guys, if the patient has hypochlorhydria. Anong ibig sabihin yan? Decreased acidity. Kapag mababa yung hydrochloric acid ni pasyente sa mismong stomach. Mababa ba yan? Yes. No? Mababa po siya. In cases of pernicious anemia, ayan, mababa ang hydrochloric acid dyan. Okay, so basically lahat ng sakit na nagpapakonte ng stomach acidity can give you iron deficiency anemia. Pangapat, baka naman you have chronic blood loss. Totoo yun, guys, no? By the way, baka kasi nalilito kayo. Isa sa mga picture na makikita nyo whenever the patient has chronic blood loss is microhypo. Microcytic hypochromic. However, kung si pasyente nagkaroon ng acute blood loss, usually, normo-normo pa yan. What's with normo-normo? Normocytic normochromic. Kasi biglaan yung pagkaubos ng dugo. Kapag unti-unting nauubos yung dugo, guys, ayan, pwede siyang magresulta into microcytic hypochromic. Kapag biglaan yung pagkaubos ng dugo, normocytic normochromic, yung mga RBC. Okay, ha? Huwag kayo mako-confuse doon. Okay. Unang-una, pwedeng magkaroon ng chronic blood loss if the patient has gastrointestinal bleeding. Particularly yung mga ulcer na yan. No? Yung pagdurugo sa tiyan. Pangalawa, kapag si pasyente merong colon cancer, ayan. Kaya nga sa mga lalaki, guys, mahalaga na ma-screen sila for colon cancer if they are more than 45 years old. No? Kasi andyan ang risk na magkaroon ng colon cancer. Alam nyo ba, guys, na ang pinakaunang sintomas ng colon cancer is the presence of occult blood. When you say occult blood, guys, hidden blood. Konting amount of blood sa mismong tae. So, kaya nga, si colon cancer, bihira siyang nadadiagnose ng stage 1. Kasi ang pinakaunang sintomas niya is meron ka daw dugo sa tae.
Pero yung dugo sa tae, sobrang konti, guys. Literal na nagtatago. 'Di ba? Kaya nga sa AUBF, may tinatawag tayo na FOBT. Yung FOBT na yan ang nagde-detect ng hidden blood. Okay? Okay. Now, if the patient has excessive menstrual bleeding, pwede rin guys, no? Excessive menstrual bleeding. Common to guys kapag yung mismong endothelium, no, sa cervix ng babae makapal. Kasi yung mismong dugo naman na inilalabas ng mga babae, nanggagaling yun sa cervix. May endothelium sila dun eh. Yung endothelium na yun guys, hindi nila yun kailangan kapag wala pang nakakapit na baby. However, kapag may nakakapit na baby, kailangan nila yung endothelium na yun. Kaya nga hindi sila minemens kapag nasa pregnancy state sila. Ano? Kasi kailangan kumapit ni baby doon. Okay? Okay. As well as exercise-induced hemoglobinuria. It can also give microcytic hypochromic. Exercise-induced hemoglobinuria. Common naman to sa mga soldiers, guys, no? Sa mga sundalo. Anong meron dito? It is due to increase foot pounding. No? Anong foot pounding? Yung literal na malakas yung yabag nila. Pag masyadong malakas yung yabag ng mga paa nila, ayan. Ayan, for example, ito, yabag to ng paa. Masyadong malakas. Yung mga RBC sa paa nila, naglalays. No? It's a good example of chronic blood loss. Bakit? Kasi imaginein mo, araw-araw, masyadong madiin yung pagkaapak ng paa nila. Kung araw-araw nangyayari yon in a long span of time, that's chronic. No? So, it can also give the patient iron deficiency anemia. Okay, so these are the causes of iron deficiency anemia. Actually, infection with hookworms can also cause iron deficiency anemia. No? Hookworms. Common naman to sa mga barefooted na bata. No? Yung mga nakayapak. Kasi yung hookworms, guys, 'di ba? O parasitology nyo, it can be transmitted via skin penetration. Pumupunta yon sa mismong intestine and sa mismong intestinal lining, aagawan ka ng iron ni hookworms. No? Kaya nga, when you have hookworms infection, pwede ka rin magkaroon ng IDA. IDA stands for iron deficiency anemia. Okay? Okay. Now, what are the different stages of your iron deficiency anemia? Ayan. So, may tatlo tayong stage ng iron deficiency anemia. O, please pakitandaan, no, yung mga ipo-point out ko or yung mga unique for each of the stage. Unang-una, guys, you have your stage 1. Sa stage 1, guys, si pasyente wala pa siyang nararamdaman. No? Kaya nga tinawag siya na latent iron deficiency. Tandaan nyo ha, stage 1, stage 2, si pasyente almost asymptomatic. Kaya nga, most of the iron deficiency anemia na de-detect na sa stage 3, kung saan may mga sintomas na. Ang sintomas ng iron deficiency anemia nag-o-occur, guys, sa stage 3. Okay? Okay. So, unahin muna natin si stage 1. Otherwise known as storage iron depletion. Kasi ang kumukonti po dito is the amount of ferritin.
Tandaan nyo ha, mababa si ferritin in stage 1. However, wala pang sintomas, kaya hindi pa alam ni pasyente. Paano namin malalaman, sir, na nasa stage 1 iron deficiency anemia na si pasyente? You can actually do bone marrow aspirate. However, hindi po siya convenient, no? Kung magbo-bone marrow aspirate ka, stage 1 pa lang naman. Pero based on the book of Rodax, yes, pwede. Anong gagawin mo sa bone marrow aspirate? Titignan mo yung mismong bone marrow. Kasi di ba nga guys, sa bone marrow, may mga nakastore dyan na ferritin. Now, during the stage 1, mababa si ferritin. So, ang gagawin mo, gagamit ka ngayon dyan ng Pearl's Prussian Blue. You want to stain the iron in the bone marrow. Ngayon, kung talagang si pasyente may stage 1 iron deficiency anemia, konti lang din yung mai-stain ni Pearl's Prussian Blue na ferritin. Okay? That's how you know kung talagang may stage 1 iron deficiency anemia si pasyente. Now, once na mag-progress si stage 1 into stage 2, tignan nyo kung ano yung pagbabago. Yung serum iron dito, kumukonti na. Ferritin, kanina pa talaga konti yan. Pero tignan nyo ang TIBC guys. Biglang tumaas si TIBC. So, ang unique kay stage 2 is yung pagtaas ng TIBC. Sir, ano ba yung TIBC na yan? Ano ba yung TIBC na yan? Ganito yan guys. Okay. This is your ferritin. For example, ito yung mga ferritin sa bone marrow. Mga ferritin na may laman na iron. Okay. And now, this is your transferrin. Okay. During stage 2, yung ferritin, wala na or konti na lang. Tapos, ito yung transferrin. Sa isang normal na tao, guys, yung iron, pumapatong siya sa mismong transferrin. Tapos yung transferrin, ang gagawin niya, ide-deliver niya yung iron sa mga hematopoietic stem cell. Or pwedeng i-deliver niya yan sa bloodstream. Okay. However, during stage 2 iron deficiency anemia, wala na nga pong ferritin. Wala nang iron. Wala nang source of iron. So, therefore, yung mismong transferrin, guys, wala nang nakakapit sa kanya, wala nang nakakapit sa kanya na iron. Transferrin. Dapat merong iron dito na nanggaling sa mismong ferritin. Wala ka nang ang ferritin. So, walang dala-dala si transferrin. Kapag walang dala-dala si transferrin na iron, yun ang tinatawag na increased TIBC. Okay? Sir, ano bang ibig sabihin ng TIBC? That's total iron binding capacity. From the word itself, yung iron na sana dala-dala ni transferrin. Okay? Yung mga iron na sana ide-deliver ni transferrin papuntang hematopoietic stem cell. Wala na siyang ma-deliver kasi wala na siyang source. Sino ba dapat ang source? Si ferritin. Tignan nyo to guys. So, ito normal na tao to. Ito ang source, si ferritin. Okay? Diyan lang kumukuha si transferrin ng iron. So, therefore guys, ang TIBC ng isang normal na tao is either normal or decrease. Bakit normal or decrease, sir? Kasi yung mismong transferrin, may mga nade-deliver na iron. Okay? That's total iron binding capacity. Yun ang use ni TIBC. That's one way to differentiate stage 1 iron deficiency anemia to stage 2 iron deficiency anemia. You look for the result of the TIBC. Kasi si TIBC nag-uumpisa ng tumaas sa stage 2 iron deficiency anemia. Okay, kung mapapansin nyo, si stage 1 tinatawag pa as latent, si stage 2 tinatawag din as latent. Wala pang sintomas.
However, yung progression ni stage 2 to stage 3 ang nagbibigay ng sintomas sa mismong pasyente. Okay, pansinin nyo ha, stage 2, transport iron depletion. Ano bang ginagawa dito? Transport yan, no? Transporting mechanism yan. Okay? Sira yan in stage 2. Ngayon sa stage 3, guys, yung mismong iron na, yung talagang konti. There is iron deficiency anemia or otherwise known as your frank anemia. Okay? Sir, anong take away namin sa stage 3? Anong pinaka-hallmark ng stage 3? Sa stage 3, guys, noticeable na yung pagbaba ng mismong hemoglobin. Tingnan nyo, oh, sa stage 1 and stage 2, normal pa si hemoglobin. However, sa stage 3, hindi na niya kinaya yung sobrang baba na iron, kaya pati siya bumaba. So, this is a classic laboratory result of iron deficiency anemia. Itong 4 na yan, yun nasa stage 3. Okay, tandaan nyo ha, tandaan nyo yung 4 na yan. Kasi ito ang gagamitin yung parameter once na gusto nyong i-differentiate si iron deficiency anemia from anemia of chronic inflammation. Ano-ano yon? Mababa ang hemoglobin, mababa ang iron, mataas ang TIBC, mababa ang ferritin. Okay? That's the classic laboratory result of iron deficiency anemia. Mababang hemoglobin, mababang serum iron, mataas na TIBC. Okay, tandaan nyo yun ha. And mababang ferritin. Okay? So that's 3 different stages of iron deficiency anemia. And no, stage 1, there is progressive loss of iron storage. Could be detected through the use of iron stain. Stage 2, depleted iron transport. And stage 3, bumaba si hemoglobin, bumaba din si hematocrit. Tandaan nyo yun guys ha, kapag bumababa ang hemoglobin, matic, bababa din ang hematocrit. And matic, bababa din ang RBC count. Okay? Okay. Sir, may question ako. Saan nagsisimulang magpakita yung microhypo sa isang RBC? Sa stage 3 guys. Diyan nagsisimula ang microcytic hypochromic. Okay? Okay. So, let's move on to different clinical findings if the patient have iron deficiency anemia. No? Pinaka-common ng iron deficiency anemia sa mga babae. Now, what's the classic sign? Shortness of breath and pallor. Pallor, guys, is pamumutla. No? Parang ang punto, ang nagbibigay ng mamula-mulang kulay sa isang tao is yung dami ng dugo or yung dami ng hemoglobin. 'Di ba? Ano ba yung nagbibigay ng kulay sa dugo? 'Di ba RBC? Ano ba nagbibigay ng kulay sa RBC? 'Di ba yung hemoglobin? So kung mababa ang hemoglobin, nawawala yung mamula-mulang kulay ng isang tao. Yung mismong tao, guys, nagmumukhang putlain. Putla is pallor. Okay, yan ang pinaka-common for iron deficiency anemia. Okay, there is shortness of breath kasi guys, yung katawan nyo naghihingalo sa oxygen. No, yung katawan nyo gusto nyang mag-inhale ng oxygen kasi nga meron ng hypoxia ang nangyayari. No? Cracks at the corner of the mouth, no? Baka naranasan nyo na to, magkaroon ng crack sa corner ng mouth nyo. It's a sign of iron deficiency anemia. Spooning or clubbing of the fingernails, no? Common din yan, guys, no? Literal na yung mismong kuko mo naging hugis kutsara. Ayan, spooning or clubbing of the fingernails. Lumubog, guys. Lumubog yung mismong kuko. Okay? Lumubog. That's a classic sign of iron deficiency anemia. And isa pa sa mga severe sign of iron deficiency anemia
is yung tinatawag na PICA. It's more of neurologic problems na, no? You have a cravings for dirt, clay, or even laundry detergent, guys. Yung mga taong may malala ng iron deficiency anemia, mahilig silang kumain ng dumi, ng yelo, ayan. If you have craving to ice, diba, tinatawag siya as phagophagia. That's craving to ice. Basically, PICA, craving for non-food items. Now, what's the laboratory findings in iron deficiency anemia? We have microcytic hypochromic. Sa peripheral blood smear, pwede kang makakita ng mga ovalocytes and even elliptocytes. Ovalocytes, guys, hindi macro-ovalocytes. Magkaiba ang macro-ovalocytes sa isang ovalocytes. Kasi ang nakikita mo talaga in iron deficiency anemia is elliptocyte. Ganito, guys. Mukhang sigarilyo. Hugis sigarilyo. Ang ovalocytes, ganito ang itsura. So, basically, mga RBC na magiging elliptocyte sana. However, kinulang lang ng time, no, para maging elliptocyte. Magkaiba si ovalocyte sa macro-ovalocyte. For example, this is ovalocyte. Ang macro-ovalocyte, ganito. O macro-ovalocyte yan. Ovalocyte, elliptocyte, iron deficiency anemia. Macro-ovalocyte, megaloblastic anemia. Okay? Okay. Madali lang tandaan, guys, kasi halos lahat ng hematology na lab test mababa. Mababa si hemoglobin, hematocrit, MCV, MCHC, even the RPI and the reticulocyte count, guys, mababa. Sir, nagtataka ako, bakit mababa si reticulocyte count? Kasi ang mismong problema na dito is yung paggawa mo ng blood cell. Basically, kulang ka ng iron. So therefore, kulang ka ng hemoglobin. Kung kulang ka ng hemoglobin, kulang ka din ng RBC. So kahit anong increase kahit anong increase production ng erythropoietin, 'di ba? 'Di ba si erythropoietin, inuutusan niya si bone marrow na mag-produce ng madaming RBC. Kahit utusan niya pa ng utusan si bone marrow, walang magagawa si bone marrow kasi isa sa mga component na hemoglobin ang mababa. Kasi hindi makagawa ng hemoglobin. O bakit hindi makagawa ng hemoglobin? Kasi kulang ka ng iron. Okay? Kaya mababa ang reticulocyte count. Ito ang palatandaan nyo, guys, ang reticulocyte count, mataas yan kapag may hemolytic anemia. When you say hemolytic anemia, ang problema is nasa labas ng bone marrow. The problem is outside the bone marrow. Normal naman yung production ng mismong RBC. However, paglabas ng bone marrow, doon nasisira ang RBC. Ayon. Okay? That's hemolytic anemia. And mataas ang reticulocyte count doon, guys. In iron deficiency anemia, mababa ang reticulocyte count. Mababa ang transferrin saturation, serum ferritin, and even the serum iron. Tignan nyo kung ano yung matataas. TIBC, FEP, and RDW. TIBC, alam na natin kung bakit mataas ang TIBC. Kasi si transferrin, walang iron na makarga. Sir, ano yung FEP? FEP is pre-erythrocyte protoporphyrin. Yung mga free na protoporphyrin. Sir, bakit mataas ang FEP? O, tingin ulit.
For you to have a heme, di ba kailangan mo ng protoporphyrin 9 and kailangan mo din ng iron. Sa case natin guys, wala kang ang iron. So kung wala kang iron, madaming palutang-lutang na protoporphyrin 9. Kaya siya tinawag na free erythrocyte protoporphyrin. Okay? Kasi wala siyang makapitan ng iron eh. Okay? That's the correlation. Ayan, that's iron deficiency anemia. Mataas ang RDW kasi merong anisocytosis. Ayan, this is a good example of spooning, no? Literal na naging mukhang kutsara. Angular cheilosis. Ayan. Now, let's move on with anemia of chronic inflammation. No? Kulang pala. Sorry. Anemia of chronic inflammation. Nagkakaroon ka pala ng kakulangan sa iron, no? Kapag merong chronic inflammation or chronic disease si pasyente. Now, in anemia of chronic inflammation, it's more of impaired ferrokinetics. Ang problema is yung pag-deliver ng iron sa mismong bloodstream mo. No? Common to na nakikita sa mga taong may TB, inflammatory condition, such as rheumatoid arthritis, or any sakit na makakapagbigay ng pamamaga, guys. Okay. Ngayon, diretsuin ko na kayo, no? Sa pathophysiology ng anemia of chronic inflammation. Ganito ang nangyayari dyan. Ang ferritin mo dito, normal. Okay? Si ferritin dito, normal. Ibig sabihin yung storage, normal, guys. Ang TIBC mo dito, guys, normal or decrease. Bakit? Kasi, normal si ferritin. Tandaan nyo yun, ha? Paano ka nagkukulang sa iron? Guys, ganito yan. Tingin mabuti. Dahil yan sa tinatawag na hepcidin. Si hepcidin ang bida dito. Papakita ko muna sa inyo. Ha? Sa isang normal na tao, kapag mababa ang iron nila, ang gagawin ng hepatocytes na nasa liver, bababaan din yung production ni hepcidin. Sir, bakit bababaan yung production ni hepcidin? Kasi guys, ang trabaho ni hepcidin is pigilan si enterocytes na mag-deliver ng iron from the small intestine into the circulation. Trabaho ng enterocytes yun, guys, ha. Magde-deliver siya ng iron, tutulungan niya si iron na ma-reabsorb from the small intestine into the circulation. Okay. However, ang trabaho ni hepcidin is pigilan yung function ni enterocytes. Okay. Ngayon, kung mababa na nga yung iron mo, ang gagawin ni hepatocytes, bababaan niya yung production ng hepcidin. Kapag mababa si hepcidin, edi walang pipigil kay enterocytes
na mag-transport ng iron from the small intestine into the circulation. Isa yon sa mga mechanism ng katawan natin. O, tingin ulit. Kapag mataas naman ang iron, guys, ang gagawin naman ng hepatocytes, tataasan niya rin yung production ng hepcidin. Kapag madami yung production ng hepcidin, edi madaming pipigil kay enterocytes na ang function is transport ng iron from small intestine into the circulation. Okay. So, kung mapipigilan mo sa enterocytes, walang iron na mapupunta sa circulation. Na-compensate ba? Yes. Tingnan nyo, mataas na nga yung serum iron eh. So, tataasan mo ba? Siyempre, hindi na. Okay, so, yun ang function ni hepcidin. Okay? So, wait lang burahin ko muna. Now, the problem with this hepcidin is that yung hepcidin na to, guys, it is an acute phase reactant. Specifically, positive acute phase reactant. When you say positive acute phase reactant, tumataas po siya during inflammation. Parang ang punto, guys, makinig mabuti, regardless sa serum iron ni pasyente, basta may inflammation, tataas at tataas si hepcidin. O pakinggan ulit, regardless kung mataas ang iron ni patient or mababa yung iron ni patient, basta may pamamagana nangyayari sa katawan mo, tataas si hepcidin. Kasi nature niya na yon. Nature niya na tumaas. Kasi nga, isa siyang positive acute phase reactant. Ngayon, kapag tumaas si hepcidin, guys, madami ang pumipigil kay enterocyte na mag-transport ng iron from the small intestine into the circulation. Napipigilan si enterocytes, guys. Kapag napigilan si enterocytes, wala na ngayong nagtatransport ng iron from the small intestine into the bloodstream. Kaya, nakukulangan si pasyente ng iron. Okay? Nagets niyo yung punto ko. That's why, in anemia of chronic inflammation, there is impaired ferrokinetics. Okay. Sir, bakit yan nangyayari? Based on the book of Rodax, no? It is one of the mechanism ng katawan natin during bacterial infection. 'Di ba? Remember, some of your bacteria, it needed iron to be able to multiply. Yung ibang mga bakterya nyo, kailangan nyo ng iron. So, ang gagawin ng katawan mo, pagdadamutan niya si bakterya ng iron para yung mismong bakterya hindi na makapag-multiply. So, it's one way of our body na ipagtanggol tayo sa mga invading bacteria. No? Ganun ka-perfect yung katawan natin. Okay? So, basically, tinatago si iron. That's the pathophysiology in anemia of chronic inflammation. Okay? Okay. Ano yung difference ni anemia of chronic inflammation kay IDA? Ano yung pinakatitignan? TIBC. Ang TIBC dito, normal or decrease. Kasi ang mismong transferin mo dito, may hawak-hawak pa na iron. Okay? Okay. No? Ganito tumatakbo yan, guys, eh. Di ba kapag may inflammation, ang mangyayari is that yung mga macrophage, yung mga WBC nyo, di ba sila ipupunta sa site of infection? And the site of infection, nagpuproduce sila ng interleukins. Yung interleukins na yun, guys, yun ang nag-uutos sa liver para mag-produce ng madaming hepcidin.
Okay. Tandaan nyo ha, may microhypo. However, the serum ferritin mataas. Hemoglobin, of course, mababa. Hematocrit, mababa. Serum iron, mababa. TIBC, mababa. Okay? Using Pearl's Prussian Blue, madami kang makikita na macrophages na maraming iron. Saan? Sa bone marrow. Okay? Okay. So, that's a normal laboratory findings during anemia of chronic inflammation. Okay, so let's move on to sideroblastic anemia. So, tapos na natin yung mga iron na yan, guys. Lipat naman tayo sa sideroblastic anemia. Kanina, guys, ang problema is iron. Dito naman sa sideroblastic anemia, ang problema naman is the production of protoporphyrin IX. Okay. Now, the production of protoporphyrin IX can be inherited or can be acquired. Now, if this inherited, diyan na pumapasok yung tinatawag na porphyriasis or porphyrias. If this acquired, guys, diyan naman pumapasok yung mga tinatawag na lead poisoning, or arsenic poisoning. Ibig sabihin, lahat ng sakit na to can give you sideroblastic anemia. Okay? Anong meron? Lahat ng condition kung saan nabablock yung protoporphyrin pathway. Sir, ano yung protoporphyrin pathway? Yung diniscuss natin last time, yung mahabang pathway. Okay? So, ibig sabihin, lahat pala to, binablock niya yung protoporphyrin pathway. Okay. Now, these are the common laboratory findings. There is microhypo. Ngayon, tignan nyo. Merong basophilic steeplings. Meron ding Pappenheimer bodies. Okay? Sir, bakit may Pappenheimer bodies? Ano nga ulit yung Pappenheimer bodies? Sir, nalimutan ko na po kung ano yung Pappenheimer bodies. Paano ko po siya madaling matatandaan? Tignan nyo. Pappenheimer bodies, dalawa yung letter P or madaming letter P. Kapag nakita mo yung madaming letter P, you think of Pearl's Prussian Blue. Okay? Yan. Kapag naalala mo yung Pearl's Prussian Blue, alam mo na isa siyang iron stain. Na ang ini-stain is mga iron granules. So therefore, ang Pappenheimer bodies pala is mga iron granules na nag-accumulate sa RBC. Bakit sila nag-accumulate? Tingin ulit. 'Di ba ang isang heme, para maging heme, kailangan ng protoporphyrin IX and kailangan ng iron. Eh, ang problema nga in sideroblastic anemia, walang protoporphyrin IX, guys. So, yung iron, forever na naghihintay kay protoporphyrin IX. To the point na nag-accumulate na lang siya sa RBC, kakahintay. Kaya ka nagkakaroon ng Pappenheimer bodies. Okay? Okay. Now, bakit ka naman nakakakita ng basophilic steeplings? Guys, basophilic steeplings is RNA remnants. Accumulation of RNA remnants. Okay. Now, these RNA remnants give this blueberry bagel appearance, di ba?
Okay. Ang problema kasi guys with lead, unahan ko na kayo ha, although mababanggit ko rin ito mamaya. Ang problema with lead and arsenic, sinisira nila yung mismong pyrimidine 5 nucleotidase. Ang function ni pyrimidine 5 nucleotidase is i-degrade sana yung mga RNA, yung mga tira-tirang RNA. It degrades RNA remnants, no? Kapag hindi na-degrade yung RNA remnants, nag-accumulate lang sila sa RBC. Kaya ka nagkakaroon ng basophilic staplings. Okay? Okay. So, ayan na nga, pag-usapan na nga natin with lead and arsenic poisoning. Okay. Makinig mabuti guys. Ang problema with lead and arsenic, tatlong enzyme yung tinitira nila. Okay? Ang unang enzyme na tinitira nila is the ALA synthase. Isang enzyme na importante sana for protoporphyrin pathway. Ang pangalawang enzyme na tinitira nila would be your ferrochelatase. 'Di ba? Si ferrochelatase sana ang nagkakabit ng iron kay protoporphyrin 9. So, may problema din. Ngayon, para madali yung tandaan, ang tinitira ni lead and arsenic is yung unang enzyme sa protoporphyrin 9 pathway na si ALA synthase, and yung pangalawang enzyme sa protoporphyrin 9 pathway na si ferrochelatase. Yan ang tinitira ni lead and arsenic. And ang pangatlong tinitira nila guys would be your pyrimidine 5 nucleotidase. Okay? Na ang sanang function is to degrade RNA remnants. Dahil nasira na nga nila si pyrimidine 5 nucleotidase, walang nagde-degrade ng RNA remnants. In lead poisoning and arsenic poisoning, meron kang nakikita na basophilic staplings. This is a classic sign guys, particularly sa mga bata na mahilig ngumuya-nguya or kainin yung mga laruan na lead-based paint. Yung pintura na ginawa yung pintura na ginamit sa mismong laruan guys, lead-based. Yan. Pag na-expose sila dyan, chronic exposure to that may lead to lead and arsenic poisoning. Now, one of the treatment is to chelate the lead using dimercaprol or calcium disodium EDTA. Okay. Okay. So, kung na-block ang protoporphyrin pathway, yung mismong iron guys, wala siyang mamimit na protoporphyrin 9. So, in lead and arsenic poisoning, pwede ka rin palang makakita ng Pappenheimer bodies, diba? Pero mas prominent lang si basophilic staplings. Tandaan nyo ha, mas ina-associate lang natin si basophilic staplings. Okay? Okay. This the most common cause of acquired sideroblastic anemia. By the way guys, lead poisoning is otherwise known as your plumbism. This is a recall question on the board exam. Other name of lead poisoning, plumbism.
Now, these are the clinical symptoms. Abdominal pain, muscle weakness, and particularly for arsenic poisoning, may mga tinatawag tayo na mist lines, guys, na nakikita sa kuko. Okay. Ang pinakatitignan nyo for lead and arsenic poisoning is the presence of basophilic stiffness. Okay, so let's move on to porphyriasis na tinatawag, or porphyrias. Okay. Guys, hereditary type naman to, no? It is a hereditary type of sideroblastic anemia. Basically, kulang ka ng enzyme na kailangan mo sana para makagawa ka ng protoporphyrin 9. Although, hindi na natin siya iisa-isain, guys. Yung mga sakit na yan, kasi di naman lumalabas sa boards yan. Tandaan nyo lang, guys, yung mga enzyme na deficient sa bawat sakit na yan. Okay? Okay. Now, one of the characteristic ng mga taong may porphyriasis or porphyrias is that yung mismong ihi nila nagiging kulay port wine red upon oxidation. Kapag yung ihi nila na-expose sa hangin. Okay. Pangalawa, guys, once na masinagan sila ng araw, yung mismong balat nila namumula. Okay? There is photosensitivity. So, literal na mukha silang vampira. Kasi yung ihi nila kulay pula, tapos ayaw pa nila sa araw. Okay? Kasi exposure to sunlight may give them severe burns. Okay? Okay. Sometimes, guys, it is associated with normocytic RBC. Sometimes, ayan. There is photosensitivity. Una, you have your acute intermittent porphyrias, no? What is the deficient enzyme? The porphobilinogen deaminase. Pangalawa, you have your variegate porphyriasis. However, for variegate porphyriasis naman, it's more of cutaneous manifestation, no? Whenever exposed to sunlight. The deficient enzyme is protoporphyrinogen oxidase. For hereditary coproporphyriasis, the deficient enzyme naman po would be coproporphyrinogen oxidase. Tandaan nyo yan, ha? Kasi yan usually ang lumalabas sa HEMA and even AUBF. Yung deficient enzyme for each of the porphyriasis. For porphyria cutanea tarda, that's your uroporphyrinogen decarboxylase. Okay, tapusin natin to para makapag-proceed na tayo with thalassemia. For congenital erythropoietic porphyrias, you have your uroporphyrinogen 3 synthase. And for erythropoietic porphyrias, guys, that's ferrochelatase. Oh, ayan. These are the summarization. So, next would be your thalassemia.
Ngayon, ang problema naman sa thalassemia is the globin production. Patapos na tayo sa heme ha. Yun yung mga sakit na nagbibigay ng problema sa heme production. Now, with thalassemia, ito naman yung mga sakit na nagbibigay ng problema with globin production. However, for thalassemia guys, it's more of quantitative defect of hemoglobin. Basically guys, kulang ka ng globin chain. Okay? O, ganito yan. Ha? Normally, you have 2 alpha chain and you also have 2 beta chains. No? Para makagawa ka ng hemoglobin A1 na considered as the most predominant hemoglobin. Diba? Sa katawan ng isang normal na tao. Ngayon, in thalassemia, ang problema is, for example, kulang ka ng 2 alpha chain, kulang ka ng 2 beta chain, kulang ka ng 1 beta chain, or kulang ka ng 1 alpha chain. Okay? So, having it said, ibig sabihin pala, ito yung basis ng division of thalassemia. Okay? Yung mga sakit na babanggitin natin ngayon, naka-base sa alpha chain and beta chain. Kung sino yung mga common na chain para makagawa ka ng isang functional hemoglobin. Okay. Now, ang problema lang dito guys is that, for example, wala kang beta chain. No. Sa una, yung 2 globin chain, mag-accumulate yan sa RBC. Pero eventually, may papalit si beta chain, may papalit kay beta chain na gamma chain, for example. O kapag nag-combine si alpha and gamma chain, anong hemoglobin nyo na po-produce? Diba hemoglobin F? Yan. And the problem with hemoglobin F is that it is non-functional, no? It is not capable of delivering oxygen. So eventually, wala din. So basically, yan ang pathophysiology ng thalassemia nyo. There is imbalances with globin production. It's either may problema sa alpha chain or may problema sa beta chain. Okay? Okay. Actually, yung ibang mga RBC dyan, sa bone marrow pa lang, pumuputok na. Ayan. Kagaya nga ng sinabi ko, we can categorize it if it is beta or alpha. And if it is major or minor. No? Now, when you say major, ang problema is yung 2 beta chain. When you say minor, ang problema is 1 beta chain. Yan yung mga category natin ha for thalassemia. Binibilisan ko na lang guys, no, para hindi rin kayo mag-hol sa oras sa pakikinig since exam na sa Tuesday. Usually, from the word itself, yung mga major type, sila yung nakakaranas ng severe anemia. Yun literal na kita yung signs and ramdam yung sintomas. Kapag kasi more of thalassemia minor, may ibang mga thalassemia minor or traits kung tawagin, na kung saan si pasyente nakakapamuhay pa ng normal, na hindi pa nararamdaman yung mga classic symptoms, no, ng anemia. Okay? Okay. Excuse me. Now, first off, would be your beta thalassemia. The problem is, yung mismong beta chain hindi na po-produce. So, hindi siya na-produce, madaming excess alpha chain na nape-precipitate, diba? Pag na-precipitate si alpha chain, tinatawag siya as what? Heinz bodies. Diba? May Heinz bodies din, guys.
Bakit? Ano ba si Heinz bodies? Denatured globin chain. Okay. Ay, ano ba si alpha chain? Di ba globin chain siya? Isa siyang globin chain na naghihintay sana ng beta chain na pa-partner sa kanya. However, walang beta chain na pumartner sa kanya. Kaya nag-precipitate siya kasi nakahanap siya ng katapat niyang oxidizer. Nag-precipitate siya. Naging Heinz bodies siya. Okay? Okay. So, unahin na natin yung pinakamalala, guys. Yung pinaka dapat yung tandaan would be your beta thalassemia major. Other name, Cooley's anemia. Now, with Cooley's anemia, guys, it is a severe type of anemia wherein the patient needs to have a regular transfusion therapy. Okay? The problem with beta thalassemia is that just to compensate with the absence of beta chain, nagpa-partner si 2-alpha and 2-gamma, kaya ka nagkakaroon ng hemoglobin F. 90% of hemoglobin ng mga taong may beta thalassemia major is hemoglobin F, guys. Okay? Actually, common sa mga taong to, meron silang splenomegaly, no? Lumalaki ang spleen nila kasi madaming abnormal na RBC. Yung mga RBC pwedeng pumutok na inside the bone marrow or pwedeng makalabas pa sila. However, paglabas nila, doon sila pwedeng pumutok. Okay? Usually, hindi tumatagal, no? Yung mga taong may beta thalassemia major. Kasi itong yung pinakamalalang beta type of thalassemia. And guys, so, infants fail to grow, no? Usually, bata pa lang, namamatay na. There is splenomegaly. There is severe anemia. However, with regular transfusion, pwedeng si pasyente magkaroon ng iron overload, alloimmunization, and even viral infection. Kasi common na natatransfer sa mga baby yung mga virus sa blood bag. Lalo na kapag hindi masyadong na-screen yung blood bag or hindi maayos yung pagkaka-screen sa blood bag. Pwede silang matransferan ng CMV. Okay, for laboratory findings, there is decreased hemoglobin, literal na sobrang baba, around 2 to 3 grams per deciliter. Guys, tandaan nyo, one of the hallmark of beta thalassemia is the presence of severe microcytic hypochromic RBC. Particularly, guys, mga target cell. Madaming target cell dito. Kaya nga kung mapapansin nyo, ang OFT result ng mga taong may thalassemia is decreased OFT. What's with decreased OFT? Decreased fragility. 'Di ba? Pag hinimay-himay mo, guys, decreased fragility, matibay. Okay? Si target cell ba matibay in the presence of hypotonic solution? Yes. Hindi siya basta-basta pumuputok. Anong kabaliktaran ni decreased fragility? Increased resistance. Next would be your beta thalassemia minor. With beta thalassemia minor, guys, isang beta globin lang yung apektado dito. Characterized having this mild microcytic hypochromic RBC. Hemoglobin, pwede pang maging normal. Yung mga taong may beta thalassemia minor or beta thalassemia trait kung tawagin,
usually mild lang yung sintomas na nararamdaman nila. Kung hindi pa sila magpapa-hemoglobin electrophoresis, hindi pa nila malalaman na may beta thalassemia minor sila, no? Kasi yung mismong sakit nila, hindi siya nagpapakita with, minsan hindi siya nagpapakita with hematology test result. Sa electrophoresis lang siya nagpapakita, or pwedeng nagpapakita siya sa gene testing. Kung hindi pa i-gene testing si pasyente, hindi pa i-undergo ng electrophoresis yung dugo niya, hindi pa niya malalaman na may beta thalassemia minor or trait siya. In some cases, no? So, ang malala talaga guys is the beta thalassemia major. So, last would be your alpha thalassemia na tinatawag. Nabura pala guys, no? Baka may copy naman kayo ng mga itim-itim na yan. Ito, yung mga itim na to. Baka may copy kayo na to. Nabura kasi. But anyway, ang problema lang naman for alpha thalassemia is yung deletion ng mga gene, no? For the silent type guys, no? Sulat ko na lang, nabura pala. For the silent type, usually isang alpha gene lang ang na-delete dito. Kung di ako nagkakamali, ganito ang pagka-describe dyan, no? Isang alpha gene ang na-delete. No? There is one deleted alpha gene. For alpha thalassemia minor or trait, dalawa yung na-delete na gene. Then followed by the hemoglobin H disease. For hemoglobin H disease, guys, 3 ang na-delete na gene, ha. Ganito siya ine-express. Ayan. For alpha thalassemia major, yung pinakamalala, 4 yung deleted na gene. Okay. Yung unang dalawa, the silent type, usually the peripheral blood smear are normal. Wala kang makikitang any poikilocyte, inclusion bodies. There's adequate production of alpha chain. The patient, actually wala nga siyang clinical manifestation for hemoglobinopathies. That's why tinawag siyang silent type. Kasi you are only a carrier, no? Parang ganun yung punto. Dala-dala mo lang siya, pero hindi mo siya nararamdaman. Okay. For alpha thalassemia, 2 ang deleted na gene. Can be homozygous or heterozygous. Now, the compensating hemoglobin for alpha thalassemia is hemoglobin BARDS. Ayan. Sa alpha thalassemia, pwede ka na makita ng target cell, guys. Tandaan nyo, ha? Target cell. For the silent type, wala pa. For hemoglobin H disease, 3 gene ang deleted. Now, 10 to 40% of their hemoglobin is hemoglobin BARDS. Sir, ano ba yung hemoglobin BARDS na yan? Ang hemoglobin BARDS are composed of 4 gamma chain. Gumagana ba yan? Malamang hindi. Gamma chain yan. Okay? Now, one of the unique characteristic ng mga bone marrow nila is that it exhibit hyperplasia, particularly erythroid hyperplasia. Anong common sa kanila? Hemoglobin H inclusion bodies, which is characterized having this pitted golf ball appearance. Okay? Okay.
Now, next would be your alpha thalassemia major or yung tinatawag na hydrops fetalis, wherein all of your alpha genes are deleted. The most severe form of thalassemia. No? Mas malala pa siya kesa kay major beta thalassemia. Kasi yung mismong baby, guys, namamatay na siya, nasa sinapupunan pa lang. Imagine niyo puro hemoglobin Barts yan. Ngayon, kung gusto mong makasurvive yung mismong bata sa tiyan, yung bata, pwede siyang mag-undergo ng intrauterine transfusion. Literal na yung dugo, papadaanin mo sa uterus ni mother. Intrauterine transfusion. Pero eventually, mamamatay din yan no? Kahit intrauterine transfusion. That's hydrops fetalis. Alpha thalassemia. Okay? Sorry. Otherwise known as homozygous alpha thalassemia. Ayan. Now, these are the summarization of iron studies for microcytic anemia. No, na-delete pala siya, guys, no? Pero I believe sa copy nyo, hindi siya deleted. Pero, kung wala kayong copy, I believe this is iron deficiency anemia. For IDA, guys, syempre, ang ferritin mababa. Ang serum iron mababa. Ano ang TIBC? Mataas. Ano ang transferrin saturation? Mababa. Ang FEP, mataas, syempre. Ang RDW, mataas. Kasi may anisocytosis. With thalassemia, ayan, mataas ang serum ferritin and serum iron. And normal ang TIBC. So, ano yung na-delete na to? I believe this is anemia of chronic inflammation. Lagay ko ACI ha. O para konting recall lang din. Ano ang serum ferritin? Mataas or normal, di ba? Ano ang iron? Syempre mababa. Ano ang TIBC? Mababa or normal. Okay? Ano kaya ang transferrin saturation nito? Actually, mababa or pwedeng normal. For PEF, syempre mataas. For RDW, I believe mataas, pero pwede ring normal. No? And lastly, I believe this is lead poisoning. With lead poisoning naman, hindi naman apektado yung mga iron studies dito. So, normal tong tatlo. Normal. With transferrin saturation, mataas yan. Kasi nga, bakit mataas ang transferrin saturation? Kasi hindi naman apektado to eh. Okay? Ang PEF dito, mataas. Ang RDW dito, guys, since it is lead poisoning, pwede siyang normal or pwedeng mataas. Okay? Okay, so that's iron studies for microcytic anemia.